Nung tumakas si Garling papuntang Holy Land at pinalitan niya si Saturn sa posisyon bilang bagong Satanas, dun ko talaga na-realize, hindi pala ganun kataas ang antas ng God Knights kung ikukumpara kay Saturn. Alam naman natin ang classic rule sa One Piece, habang mas late lumalabas ang character, mas lalong grabe ang power. Kaya nung unang ipinakilala ang God Knights, marami sa atin, kasama na ako, ang nag-isip na sila na ang ultimate trump card ng world government. Lalo na't mismong si Dragon, leader ng Revolutionary Army, ay nagbigay ng mataas na papuri sa kanila. Pero sinampal tayo ng realidad. Matapos mawala si Satanas, ang bakanting pwesto ni Saturn, napunta sa matandang bastos na si Garling, mga ka-One Piece. At sobrang daming ibig sabihin nito. Sino ba si Saturn? Siya ang isa sa pinakamataas na autoridad ng world government at direktang kanang kamay ni Imu-sama. Ang 5 nakatatanda ay pawang may Zoan-type devil fruits at gumagamit ng Conqueror's Haki. Ngayon, tingnan mo ang God Knights. Bukod kina Gelsen, Kokoro at Shamrock, karamihan sa kanila wala man lang Hao Shoku Haki. Klarong-klaro ang agwat ng lakas, parang gabi at araw. Mas nakakagulat pa ang madilim na kasaysayan ng aristokrat na Spirit Saint. Ang titulong 10 Sinaunang Hari, hindi niya nakuha sa marangal na laban. Bulok ang ugali ng lalaking to. Pinatay niya ang sarili niyang minamahal gamit ang sarili niyang kamay, tapos may kapal pa ng mukha na angkinin na siya ang ama ni na Shanks at Figarland. Isang insulto na mapasama pa siya sa Knights of God. Kung hindi lang biglang nawala si Satanas at kung wala silang mahanap na mas akmang kapalit, malamang habambuhay lang siyang stuck bilang God Knight. Ang pagangat niya bilang isa sa 5 nakatatanda, hindi dahil sa lakas, kundi dahil siya ang pinakamaganda sa pinakamasama. Dito tuluyang nabunyag ang tunay na kulay ng God Knights. Para sa world government, ang 4 na makapangyarihan ay reserba lang. Ang tunay na sentro ng kapangyarihan, ang 5 nakatatanda. Ang God Knights, mataas ang ranggo but sa huli, mga elite enforcers lang sila. At kung iisipin mo ng mabuti, sobrang nakakatakot ang implikasyon nito. Sa simpleng pagpapalit kay Garling, lumabas ang totoong power structure ng world government.